Revolutionary government para sa Pilipinas. Yan ang suisyon ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson dahil umano sa napakalaking korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Revolutionary government para yung ginawa ng panahon ni President Cory. That's the only way. Dahil ang batas natin magaganda. Ang implementasyon hindi mo maganda. Ayon sa pahayag ng dating gobernador ay kung hindi matutuloy ang revolusyon ay wala anyang mangyayari sa Pilipinas. Hayaan na raw na ang Supreme Court ang mamahala ng snap election para sa presidente. Samantala sa kasalukuyan ay tuloy pa rin ang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure para sa anomalya sa mga flood control projects sa bansa, ayon naman sa direktiba ng Pangulong Marcos Jr. Sa kabilang banda, sa posibilidad naman na maging state witness si House Speaker Romualdez, hindi na raw ganon kabulag ang mga Pilipino na magpaloko pa dahil si Romualdez umano ang pinakadawit o may kasalanan sa anomalya ng flood control projects ayon anya sa investigasyon. Niloloko na kampayan. Siya ang main principal na karakter dito. Siya ang may kasalanan na lahat. Sa investigasyon nila, doon na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Kaya pa tayong paggago, hindi naman gago lahat ng Pilipino. Matatanda ang kamakailan ay naglabas ng pahayag ang Malacanang kung saan dito nanawagan ng Palace Press Officer na si Claire Castro sa mga otoridad na imbestigahan kung ang dating kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson ay maaaring managot sa pag-uudyok sa sedisyon para sa panawagan ng pagpapatalsik sa Pangulo. Sa kabila ng panawagan ng Malacanang, suportado pa rin ng dating gobernador ang rally ng mga kabataan kung iisa lamang ang grupo ng mga ito at hindi pinapatakbo ng kung sino mang politiko. Suportado rin ng gobernador ang nangyayaring rally sa mga kabataan dahil umano makatutulong ito para sa kinabukasan ng taong bayan. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.